Nagsumite na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng rekomendasyon sa Malacanang na mga bagong hakbang upang maibsan ang epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Kabilang sa rekomendasyon na ito ay itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng pampublikong sasakyan sa loob ng isang buwan. Tugon dito ni Palace Press Officer Claire Castro, kasalukuyan ang nagpupulong ang Office of the Executive Secretary, DOTR at Economic Team upang pag-aralan ang mga detalye at alamin kung may mapagkukunan ng pondo para rito. Nasa 4.5 million pesos daw kasi ang kakailangan ng pondo para dito. Habang inaaral pa ang panukala, pinalawig pa hanggang katapusan ng Agosto ang kasalukuyang 10 piso kada litrong fuel discount. Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy. At mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August, ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detalyeng resolusyon patungkol po dyan. Kasabay ng panukalang subsidiya, inihain din ng ilang transport groups ang petisyon para naman sa 2 hanggang 10 pisong dagdag pasahe dahil sa epekto ng crisis sa Middle East. Ipinauubayan naman ng palasyo sa LTFRB ang pagpapasya ukol dito kung saan binigyang diin ng opisyal ang bili ng Pangulo na kailangan timbangin ang sitwasyon upang hindi ito maging karagdagang pasanin sa mga commuter. Sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi makaapekto kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe. Ayaw po sanang makaapekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East. Pero ito po ay pag-uusapan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.